Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Nandito po tayo sa pag-aaral ng mga sitas na ipinagtataloob sa bawat linggo na siyang binabasa, binibigyan ng buhay at pinag-aaralan natin upang ito'y ating matutunan at magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon po, meron pa tayo ditong sitas. Sabi po sa muli, sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 17 hanggang 26. Anong sabi dito? Ang mga pinahihirapan ng mga espiritong karumaldumal ay pinagagaling. At pinagpipilitan ng buong karamihan na siya'y mahipo sapagkat lumalabas sa kanyang makapangyarihang bisa at nagpapagaling sa lahat. Ito po, sinulat ito nang sa ganon, meron tayong binabasa. Nang kalagayan nito na ang ating dakilang Panginoon, nung kasama na ng mga tao, ang iba doon, naging alagad niya, ang iba doon, naging tagasunod niya, at ang iba naman doon, na-obsess o mga karamdaman, pinahihirapan ng mga masasamang espiritu. Kumbaga sa atin, ang tawag may sanib. Kumbaga, nasa influensya ng masamang espiritu, wala sa sarili, walang dait. Kaya po, kapag ang mga karumal-dumal na espiritu, kapag napapalapit sa ating dakilang Panginoon, ito ang mas maganda naman na nangyayari. Dahil yung may mga obsessed na tao o yung nasa ilalim ng karumal-dumal na espiritu, nagsisigawan sila na ipinakikilala nila si Kristo. Pero yung mga taong nakapaligid sa ating dakilang Panginoon na sumusunod lamang dahil nakikibagay sa iba, hindi nila kilala si Kristo. Pero yung mga karumalduman, anong sabi ng isang espiritu nung makita ang ating dakilang Panginoon? Ikaw na anak ng kataas-taasan, naparito ka ba upang kami ay puksain? Dahil nagkatalos ng mga espiritu ang pagkakakilala ng ating dakilang Panginoon. Pero ang sa tao, ang alam lang nila, ang ating dakilang Panginoon, ang ina niya si Maria, at ang kanyang ama, si Jose, na isang panday, di siyempre ang titulawin ng ating dakilang Panginoon, panday. Pero hindi naman nag-aaral. Pero nangangaral ng paghahari ng Diyos, ng Ibanghilyo. Kaya, ang tanong nila, ano kaya ito nakakapangaral ng gano'n? Samantalang anak lang naman ng panday, hindi naman nag-aral, pero napakaganda ng mga kanyang sinasabi. Ito po yung influensya na kung saan ang mga tao kaya lumalapit sa ating dakilang Panginoon. At hindi lang yung mga nangangailangan ng Ebanghelyo ang lumalapit sa Kanya, kundi kasama na yung may mga sakit, yung pinahihirapan ng mga masamang espiritu, o kahit ano-ano mang mga karamdaman na meron ang mga tao. Wala pong ibang lalapitan maliban lamang sa ating dakilang Panginoong Hesukristo. Ano po ang nangyayari? Kapag ang isang tao gustong gumaling, gagawa siya ng paraan para mahipo at laylayan ng damit ng ating dakilang Panginoon. Dahil sa oras na mahipo yun, mayroong lumalabas na bisa na kapangyarihan upang sa ganoon, yung taong nasa kabigatan o karamdaman nagsisigaling. Ganun po nag-powerful yung kapangyarihan na nandoon sa ating dakilang Panginoon. Na isa lamang anak ng anluwagi na niyuyurakan ng mga Parisiyo, ng mga Eskribas, ng mga Sadusiyo, pero marami po ang nagsisigaling. At hindi lang kagalingan ng kanilang tinatanggap, kundi nasusumpungan pa sa kanilang sarili ang pagharian ng Diyos. Dahil ang itinuturo ng ating dakilang Panginoon, kaharian ng Diyos. Kaya, dalawa pong bagay ang tinatanggap ng mga taong lumalapit sa ating dakilang Panginoon. Una, tanggapin ang pagharian ng Diyos at ikalawa, magkaroon ng kagaanan ang pakiramdam sa pamamagitan ng kagalingan ng kanilang karamdaman. Sa oras na hipuin
ang ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Kaya ang sabi dito, nagpapagaling sa lahat. Ibig sabihin, kahit anumang sakit o karamdaman sa oras na hipuin ng ating dakilang Panginoon, lahat ng karamdaman gumagaling. Ibig sabihin, siya lang po ang tinatawag na dakilang manggagama. Pero sa panahon natin ngayon, kapag mayroon sakit, ano ang itinuro sa atin? Mapabahay mo sa tahanan na mapa-school, palaging itinuturo tayo sa doktor. Pero sa totoo lang po, humingi lang tayo ng tawad. Bubuksan lang ating gasitan, bibigyan tayo ng gabay kung saan talaga tayo lalapit. Totoo po, mayroong mga doktor na nandiyan sa paligid natin. May mga espesyalista silang pinag-aralan. Pero, hindi nangangahulugan sa bawat sakit na meron tayong doktor agad. Dahil po, unang-una, ang lahat ng mga yan, bunga lang ng pagkakasala natin. Alam na natin bawal, pinakain natin. Alam na natin ikasasama natin. Dahil masarap sa pakiramdam natin, gusto natin kainin, napipilitan tayong kainin. Kaya, nagkakaroon ng karamdaman. Iyan po ay nagmula lahat sa pagkakasala. Kaya, kung sabi dito, ituloy natin. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad. At sinabi, mapapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Ang tanong, lahat ba? Hindi lahat ng dukha pinagkaharian ng Diyos. Dahil meron ding dukha na magnanakaw. Lalong-lalong na yung mga minamanipula ng mga sindikato. Sa Maynila, marami na. Yung mga akala mo, dukhang dukha, pulubing. Pero pala, meron pala silang leader. Na kaya pala sila namamalimos dyan dahil may pusinto yung leader nila. Sinasakripisyo yung kanilang pagiging isang dukha upang sa ganon, tumanggap ng para sa kanila na ginagamit yung kahinaan ng mga dukha. Pero, bakit sinabi dito ng ating dakilang Panginoon? Na mapapalad kayong mga dukha. Dukha po ba saan? Nawala nyo ba yung mga tao na pinagkaitan ng kapalaran? Na kumbaga, mababa na nga ang kalagayan, wala na ngang hanap buhay, wala na ngang kita, kumbaga wala na ngang makain. Lahat ng pangangailangan tapos, hindi magkaroon. Yun na yung sinasabi dito mga dukha na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Pero kung yung nakikiasa lamang doon sa may mga, halimbawa yung mga sindikato, ay hindi kasama doon. Kaya ang sinasabi nito mga dukha, yung mga dukha na totoong dukha, yung tunay talaga na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Sabi dito, sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Paano po ba magiging sa mga dukha ang paghahari ng Diyos? Sila ba ay papasok doon sa kaharian? O sila yung mga puso nila ang pinaghaharian ng Diyos? Sa totoo lang po, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa nakikita o napagkikita. Ito'y nasa loob ng ating mga puso ang tinatawag na paghahari ng Diyos. Ngayon, hindi ba na sinasabi sa panalangin, mangyari nawa ang iyong kalooban kung paanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Kapag nasusunod yung kalooban ng Diyos at hindi ang sarili nating kalooban, yan na yung tinatawag na kaharian ng Diyos. Sa makatuwid, kung halimbawa, priority natin yung gusto nating gawin sa halip na magsimba, ibig sabihin yan, ang nagahari dyan, sino ba talaga? Yung sarili natin o yung Diyos na nananahan sa puso natin? Dahil kung nagahari po dyan ang Diyos sa puso natin, dapat magiging priority natin ang makinig ng Ebanghelyo, ang magsimba, ang makinig ng kanyang aral. Dahil nga, mangyari ang iyong kalooban. Ibig sabihin, let thy will be done na dapat mangyari sa ating buhay. Dahil kung tayo, ang
kalooban natin ang masusunod, bakit tayo pupunta sa templo? Pagsasalitaan ka lang naman doon ni Brad Alice at kung ano-ano marunong mo. Hindi ba gano'n? Kaya kung titignan po natin, kinakailangan maramdaman natin yung paghahari ng Diyos sa puso natin. Sabi nga, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay ay bawat idaragdag sa iyo. Halimbawa, hindi ka makapasa-pasa sa exam. Blank po yung utak mo, stock knowledge lang yung nasa utak mo. Magsimpa ka, pagharian ka ng Diyos sa iyong puso, ang Espiritu Santo ngayon ang magdidikta sa iyo na i-answer mo doon sa answer. Dahil ginawa mo siyang priority. Love God, above all. Inuna mo siya, hindi yung sarili natin. Dahil ano lang naman ang laman ng utak, sa simpleng calculate ang utak, na alam mo na lahat, maliban lang kung supplyan yan ng Diyos, ng isang karunungan, wala dito sa ibabaw ng sanglibutan, baka talunin mo pa pati professor mo, o teacher mo, sa pagpapaliwanag. Kaya kung tininan po natin dito, meron nga ng balita na po na ipinipili sa mga bata na ituro yung mali. Pero, yung isang tao, yung isang bata, nagdadahilan na hindi naman pala, kumbaga pinaninindigan niya yung sinasabi ng kanyang teacher na hindi handa siyang ibagsak. Dahil alam niya naman na ang tama at mali. Yun yung karunungan ipinagkaloob sa bata. Na kumbaga, ang itinuro, puro kung ano yung sinulat sa mga libro. Pero salungat naman doon sa totoong nangyari. Ang nangyari doon, ipinapasunod yun, gustong sakupin yung mga bata para sumunod, pero dahil bukas ang pag-iisip ng bata at hindi naman pala totoo yun. Kaya handa niyang isakripisyo ang kanyang sarili kahit ibagsak siya dahil sumasakay niya ang paghahari ng Diyos. Alam niya ang katotohanan, alam niya ang nararapat na pinaninindigan niya. Kaya yan po ang isang bagay na pinaghaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Ano pong klaseng pagbusog? Ano pong klaseng pagkagutom? Ito ba'y pagkagutom na pangangailangan ng ating tiyan? O pagkagutom natin na hindi man lamang natin binigyan ng pagkakataon ng ating sarili na makarinig ng Ebanghelyo? Sa totoo lang po, ang Ebanghelyo, ang tawag dyan sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, tinapay ng buhay o salita ng Diyos. Dahil ang sinabi ng ating dakilang Panginoon nung tuksoin siya ng Diablo, na sabi ng Diablo sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito upang tayo ay may makain. Ano ang sinabi ng ating dakilang Panginoon? Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang ating katawan nangangailangan ng pagkain material, walang iba yung ating isinusubo sa ating mga bibig, ginumuya, nilulunok, at pumapasok sa ating tiyan, isa yun sa bahagi ng pagkain. Pero hindi lamang yun, ang sabi ng ating day, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, ang Ebanghelyo o aral natin binabasa at pinag-aaralan, kasama po siya sa pagkain ng ating espiritu, ng ating kaluluwa, upang tayo makasurvive na bagamat tayo hapong-hapong na, tayo nanghihina na, tayo wala ng pag-asa, pero dahil sa salita ng Diyos, lumalabas ang ating espiritu. Ang lahat mayroong pag-asa. Ang lahat mayroong solusyon. Ang lahat mayroong pamamaraan. Dahil kasama natin ang Diyos, hindi po nauubusan yan ng pamamaraan. Pero sa tao, dahilan, hindi rin nauubusan. Kaya kung titingnan natin, sabi, kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, sanda magdadahilan. Ngayon, alin baga ang nasusunod? Yung ego, o yung pride natin, o yung kalooban ng Diyos? Ngayon,
kung may pagpapahalaga tayo sa ating hindi lang sa tiyan, kundi sa ating nag-iisang kaluluwa at espiritu, hindi kailangan pakainin mo rin yung salita ng Diyos. Yung pakikinig ng salita ng Diyos, ito yung bibig niya. Yung tainga natin para tanggapin yung aral o salita ng Diyos, mananahan siya sa puso natin. Balang araw, kapag dumating yung sitwasyon na may mga pangyayari sa buhay natin, magagamit natin yung aral ngayon. Napakinggan ko yan. Ganitong picture, ganun pala. Ibig sabihin, kapag pusod tayo ng aral ng salita ng Diyos, tayo yung tinatawag na dating gutom na naging mapalad dahil nabusog na tayo ng aral ng salita ng Diyos. Ano bang sabi dito? Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawan. Ano pong klaseng tangis? Walang iba yung napakaraming alalahanin sa buhay, hindi matapos-tapos na mga problema, hindi pa tapos yung isa, meron na naman kasunod. Kumbaga, napapagod ng ating isip sa kagawa ng solusyon, patong-patong na problema. Kasama tayo doon sa nagsisitangis. Pero bakit? Sabi dito, sapagkat kayo'y magsisitawa. Sa paanong paraan? Dahil sa oras na nagsumpungan natin yung tamang pamamaraan para isolve ang lahat ng mga problema, tayo na po ay magsisitawa. Ano simple lang naman pala ng problema? Dahil nakapokus tayo sa problema. Sabi nga, how can you solve a problem if you are the part of the problem? Paano mo may isosolve ang problema sa pamilya kung ikaw mismo ang pinaka-problema ng pamilya? Kaya kung titingnan po natin dito, unahin muna yung sarili natin. Tayo ba ay part? Kasi po, sa bawat problema, sabi nga, sa pagsasolve ng problem, merong tinatawag na given, merong tinatawag na formula. Ibig sabihin, para malaman mo yung tamang formula, alamin mo muna ano yung given. Paano kung ito yung given, ako pala yung problema, paano mo masosolve? Ito ang magpakumbaba kung hindi ka ng tawag sa pamilya. Dahil ikaw na ang susi para masolve ang problema. Isang halimbawa po yun. Ano pang sabi dito? Mapapalad kayo kung kayo'y kaputan ng mga tao. Hindi ba na tayo'y palakaibigan? Pero pagka minsan, kapag tayo'y gumagawa ng kabutihan, halimbawa, isa tayong manininom. Pagkatapos, nagbago na tayo at tumigil na tayo sa pag-inom. Hindi ba ka? Yung mga nakapaligid sa atin na dati nating kainuman, lumalayo yung loob sa atin. Kaya kung titingnan po natin dito, kung tayo po'y kaputan dahil lamang sa tinatawag na Ebanghelyo, mapalad tayo. Dahil nasumpungan natin yung tamang pamamaraan na kung saan, kaya tayo'y kinapuputan dahil hindi na tayo kabilang sa kanilang ginagawa. Kumbaga binago na tayo. Iba na yung lifestyle natin. Kung dati noon, halimbawa, magnanakaw dati, siyempre kaibigan mo yung kapwa magnanakaw. Pero sabi nga, ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Pero kung titignan po natin, dahil nagiging kaagaw niya sa nanakawin. Kaya kung titignan po natin dito, kapag binago yung isang magnanakaw, mapupukot ko sa iyo yung kapwa mo magnanakaw. Dahil, binago na. Kumbaga, yung lifestyle mo, yung pamamaraan ng ginagawa mo pang araw-araw, hindi ka na magnanakaw. Tapat ka na sa iyong kapwa. Ibig sabihin, yung sa'yo lang talaga. Yung kanya-kanya, hindi mo siya kukunin. Kaya ang mangyayari dyan, magiging mapalad tayo kung tayo'y kaputan, kung tayo'y nasa katwiran. Pero kung kaputan tayo dahil tayo yung gumawa ng masama, ang mahalaga galing sa kasamaan at naging matuwid tayo at tayo'y kinaputan. Yun yung tinatawag na mapapalad. At kung kayo'y ihiwalay nila at kayo'y alimurahin at itakwil ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao.
Kaya po, kapag naisasakripisyo natin ang ating sarili dahil sa pangalan ni Kristo, magiging tayong mapalad dahil po, kahit na hindi ka nakasama sa grupo natin dahil banal ka na, dahil palasimba ka na, kumbaga ganun. Ganun na nagiging senaryo. Pero kapag isinakripisyo mo yung naturalesa ng iyong pamumuhay alang-alang kay Kristo, ituturing tayong mapapalad. Dahil ang tingin nila sila lang matuwid, pero mas masumpungan po pala ang katwiran sa piling ng ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Mga galot kayo sa araw na iyon at magsilukso kayo sa kagalakan sapagkat narito ang ganti ng inyong sa inyo'y malaki. Ang ganti sa inyo'y malaki sa langit sapagkat gayon din paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Kaya tinitingnan po natin yung panahon ng mga propeta, yung mga magulang noon, yung katwiran na ituturo ng mga propeta, yung mga hula nila patungkol sa mga tao, itinakwil ng mga magulang. At tayo naman yung kumakatawan sa magulang ngayon, na itatakwil din tayo sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Dahil iba po kasi ang linya ng lahat ng sumusunod sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Nakatulad din ng mga magulang noon na hindi nila kinikilala ang mga propeta. Na tayo naman nasa ilalim ng pagsunod kay Kristo, itatakwil din tayo. Lalong-lalo na yung dating kasundo natin sa bingguhan, kasundo natin sa sugal, sa bisyo, dahil nagbago ka na, kasangga mo na ngayon si Kristo, napuputan ka na ngayon ng dati mong kasamahan, na doon ka ng dati. Ito po yung tinatawag na pagbabago. Kaya, kapag ang isang tao ay nabago na, ito na yung tinatawag na mapapalad. Ano pa sabi dito? Dapat sa ninyong mayayaman sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliman. Kasi po yung mga mayayaman, lahat ng kanilang pwedeng bilhin, lahat ng kasaganaan ng kanilang buhay, halimbawa ngayon, hindi ba ka mga mayaman, naka-aircon, ang ganda ng kanilang mga bahay o tinutulugan. Kumbaga, natanggap na nila lahat yung kanilang kaaliwan. Kumbaga, komportable ngayon, pagdating ngayon sa pagbabagong henerasyon o sa mga bagay, kapag bumalik na muli ang aming dakilang, mababaliktad po yan. Dahil yung kaaliwan na tinatanggap ng mga mayayaman ngayon, sa pagbalik ng ating dakilang, dahil hindi ka nahabag sa iyong kapwa, mababaliktad yun. Ikaw naman ngayon ang naka-electric fan. At yung mga kapuspalan naman, yung mga doktor, yung may hirap na may katapatan sa Diyos, sila naman ang magiging komportable. Alalahanin natin yung isang talinhaga. Hindi ba yung nabanggit kay Lazaro? At isang taong mayaman? Ang taong mayaman, kumakain ng sagana. Si Lazaro, nag-aantay lamang ng malalaglag sa mesa ng isang mayaman at hinihimuran pa ng mga aso ang kanyang mga sugat. Pero anong nangyari? Nung parehas na sila namatay, si Lazaro nandoon kay Abraham. Samantalang yung mayaman nandoon sa Hades. Nag-apila pa sana ang mayaman na kung maaari sana pabalikin si Lazaro para sabihan ng kanyang mga kapatid na huwag na siyang tularan. Anong sabi? Kahit na isang patay magbangon, hindi nila paniniwalaan. Nandoon ang mga kautusan at mga propeta. Ibig sabihin, yung mga namatay na, hindi na makakabalik para mangaral muli. Nangangahulugan, nandito yung may mga iniwan pa naman dito tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Kaya natin silang magpahayag. Kaya natin pakinggan din ng kapatid mong mayaman. Ganun din ang senaryo doon sa palinhaga. Kaya po, kung titingnan po natin,
mababaliktad po yung sitwasyon. Yung tumatanggap ng mga kaaliwan, kumbaga, sabi ko, bastante. Nandiyan na lahat. Konsumo, pagkain, tirahan, nandiyan na lahat. Pero pagbalik, mababaliktad po yan. Dahil mas maigi pang isakripisyo mo ang iyong mga ari-arian alang-alang sa iyong kapatid. Ito po yung tama. Kaya po, yung mga tumatanggap na ng kaaliwan, kapag meron naman tayong nakita na naghahanap ng aliw, ibahagi natin yan. Nang sa ganon, hindi tayo magsisi sa huli na binaliwala natin yung mga taong nangangailangan ng tulong. Nandyan lang sa paligid natin. Sabanin yung mga busog na yon, sapagkat kayo yung mga gutom. Ngayon, hindi ba ka nabaliktad naman? Yung mga busog na yon, halimbawa, yung araw-araw may kinakain, saan naman sila mapuputo? Sa salita ng Diyos. Kaya kung titignan po natin, wala nang chance kapag huli na ang lahat. Kaya sabi nga ng ating dakilang Panginoon, magsipilit kayong pumasok sa makipot na pintuan. Ibig sabihin, bawat isa sa atin may kanya-kanyang gagawin. Tayo mismo ang ipipilit natin ang ating sarili, hindi yung kapwa. Kasi ang ginagawa, ipilit mo ang iyong kapwa pumasok, hindi. Hayaan natin sila. Nabuksan din ang pag-iisip para umanid. Para maging kabilang din sa atin. Sa makatuwid, kinakailangan nasa bawat isa sa atin ang sariling pagpapasya kung handa natin isakripisyo ang lahat ng luho ng ating mga buhay. Sabi pa nila, sa apaling yung nagsisitawa ngayon sapagkat kayo'y magsisitanghoy at magsisitangis. Ito na yung resulta. Pagbalik na natin dakilang Panginoon. Na yung mga nagsisitawa ngayon, na puro halakhakan, puro katubaan, inuman, kung ano-anong mga ginagawa, magsisitangis naman sila. Dahil ang ginawa nilang Diyos ang kanilang mga tiyan, na walang iba ang gusto nila'y mabusog at hindi nila binigyan pansin man lamang ang mga tao na nangangailangan ng tulong upang kahabagan. Kundi ang ginawa nila, sarili lang nila ang ginagawa nilang masaya. Eh sabi dito, sabi ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay magsalita ng magaling tungkol sa inyo, sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bulaang propeta. Kaya po, kung titingnan po natin, kung yung mga magulang noon, kapag nakikitang bulaan ng isang propeta, sinasaway nila. Tayo naman sa ngayon, masusumpungan natin ang mga tunay na propeta, ang mga tunay na lingkod ng Diyos, ang mga tunay na nakasunod sa Diyos. Dahil ang tunay na nakasunod sa Diyos, walang iba may pagpapahalaga sa kanyang kapwa. Ibig sabihin, hindi lang iniisip natin yung sariling kapakanan, kundi ang ating kapwa na nagdidiriyan lang sa paligid natin, nag-aantay o nag-aabang, sila'y kahabagan, tulungan sa kanilang karalitaan, sa kanilang pagiging isang mababang kalagayan, na maibahagi man lang natin sa kanila ang mga tinatanggap nating pagpapala o biyaya mula sa Diyos. Kaya nandiyan sila. Hindi sila kaaway, ang mayaman, hindi rin sila kaaway. Pero kapag nagagamit ang kayamanan sa tamang pamamaraan at pagtulong sa kapwa, magtatamong din siya ng pagsariling kaligtasan ng kanyang nag-iisang kaluluwa. Kaya po pataisipin natin palagi, iwasan natin yung mga bagay na ikapapahamak ng ating kapwa at ganoon din yung ikapapahamak ng bawat sarili natin. Siguro po, hanggang dito na lang ang pagkikibahagi natin sa oras na ito. At salamat po sa Diyos, anuman ang ating mga kahilingan, kalaingan, naway ilapit natin yan sa Diyos, hihiling natin na pagkaluban tayo ng sapat na karunungan pamamaraan upang ang lahat ng mga bagay na nandiyan sa ating harapan, malaman natin kung paano natin siya isusolve
kasama natin ang Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Salamat po at mapagpalang